na lugar, Kamsat. Naragsak kami makikita yung naparayuboy nga kararwa na nakalap ni Pastor di nga lugar. Kaya sa bayan kung kuya sa lahat ay kundaway nga umasigit ka ako. Paglumog tayo, tagkarari tayo pag-inabi. Balitino kami niya. Awan ba si? Salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na ito na kami po ay po pinalat na natin sa lugar po ito. Salamat po sa 20th anniversary ng Tagunin, Panginoon. Tagunin na simulat sa Panginoong Diyos ay naroon na yung iyong presensya at maging sa pagtutulungan ng iyong mga lingkod na buo ang hindi kayang gawin ng tao, Panginoon. At sa pamagitan mo, Panginoong Diyos, lumawa at dumami ang mga kaluluwa nagbabalik doon sa inyo. Kaya sa araw na ito, hayaan mo at loobin mo, Panginoong Diyos, na ang mga salita mo ay magsilbing gabay, magbigay lawak at lakas at tatag ng pananampalataya ng bawat isang nagliligo. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo ang iyong mga salita. Higit sa lahat, ang iyong mga lingkod na tatawagin bago dumating Panginoon ang panahon na tinagta mo upang kami ay sama-sama kunin sa mundo ito na ibabaw. Purihin ka, maingat at magalang mo kung binabalik sa inyo ang dakilang makulit pagsamba ang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Mayata. Ang tema po natin ay ano na talaga yan? Choosing to obey. Para lunas po natin kaunawaan, mga kapatid, mga binamahal, ang mensaheng ito, nais ko pong ibukas ang aking Biblia dito po sa Joshua chapter 14, verse 7 up to nakapit mo tayo ulit. Pero hindi kahit na bigsan. Okay, hanggang 13. Ayan, mga kapatid. Basahin natin. 40 taon pa lamang ako noon. Sinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang hinamamanan ang lupain ito at inulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay ng ibang kasama natin. Buong matapatan pa rin akong sumusunod kay Yahweh. Ayun, yung word na susunod. Ang kukunin natin dyan. Dili sumula, Sister. Tapusin natin yan. Kaya ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko ang aking mga anak ang lupang katapatan ng aking mga ama. Next. 45 taon na ang lumipas, tulad ng sabihin nito ni Yahweh kay Moises. Nooy maglalakbay pa sa desierto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Okay. Next. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas kung mula na ako'y sumunod ni Moises upang siyasatin ang lupain ito. Kaya
Yahweh. Naliligunin ng mga higante ang mga dragon at matitibay ang pader na naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyon, kaya ng ikinangako niyo. Last. Binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Okay, purihin ang Panginoong Diyos. Siya si Caleb. Siya si Caleb Amen. na hindi sumuko, hindi pinanghinaan ng kalooban, matibay at matatag ang kanyang paninindigan. Kaya nakikita niyo ngayon ang bunga ng tiyaga at pagsunod sa kalooban ng Diyos, kayo yung mga bunga. Palagpakan mo natin ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid. Pero hindi po yan ang ng mensahe ko, mga kapatid. Ang nabasa po natin, mga kapatid, ay mga pangyayari sa ilalim ng lumang tipak. At nangyari yan upang maging halimbawa sa ating panahon ito. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi na sa lupang pangako, kundi ang pangako ng Diyos sa atin ay buhay na walang hanggan. Amen. 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 Hantay nga ang turay. Ijay kainan lan. Nudigit ni mapantayo ijay pagarian niya Apo Diyos. Iso nga ko na iti Biblia, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And unless a man be born of water and spirit, he cannot see, he cannot enter into the kingdom of God. That's why we need to be born again in the spirit. Dapat mamuan nyo, kapasama. No siya, sino kayo? Kini Apo Diyos. Sino ni magamo? No siya, sino kayo kini Apo Diyos? Nga ito naman tima na. O di yung kayo mo. No siya, sino kayo kini Apo Diyos? Kung na iti Biblia, Children. taka nagiti amin nga umawat, kinamati, kinukuana, inikan na idati, karbunan, pan nakabalin nga agbalin nga anak iti Diyos. Anak na kayo iti Diyos. Amen. Suno anak na kanya po Diyos, napaswata iti Diyos. Amen. Iso nga ibagbagat ng Biblia, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things has passed away, behold, all things becomes new. Amen. Baro kayong nga panswa. Amen. Pinanawan yung DJ daan nga biyag. DJ daan nga biyag, iso DJ niya adaming nature, old nature, sinners nature. Dahil itibiyag tayo ini, kapsa. Kaya iniinawat tayo ni Kristo, at tayo iti barong nga pagarian. Pagarian iti love, joy, peace, and the Holy Ghost. At tayo dayan, kapsa. Iso nga hanggang sub-subling iidan nga biyag mo na ijay at daan ni Satanas. Amen, kapsa. Abang kayo ni Baro. Iso natin dyan, mapantayo ni Baro kata. Alam nyo ba si? Palawag ko lang ni Caleb. Ni Caleb, kapsa. Siguro ginabasa tayo. Upat Apollo nga tawan ng kimoy-kuyog. Iti babaan ni panangidalan, panagturay ni Moses. Iti panagsurot ng Ginaapo Diyos. Pero ninyo yun, 40 years, nga naganaanos, nagturnog ubay, nagturnog. Awan pininaw dawat na, nga bayan, tapno isulaan ng pumigsa.
ket tumurod ti pakinagap na nasumurod kina Apo Diyos. Awang itingon ko na hindi ka panawon. Natay ni Moses, indalan man ni Apo Diyos, iti Israel, iti panangituray ni Joshua. Sa ilalim po ng pamamahala ni Joshua sa mga Israelita, there are 45 years again. Kasi sabi niya dito, itatay, 85 taon po. Kaya napigsa ang pailaan na natigaling. Ay kapsa. Kaya ini panahon nga ni Jai, atrasan na ni Jai, imasidag ni Caleb kino Joshua. Amen ko na yung mata. Amen. Lagi din na yan, nag-regiptek sa ito, hindi mo magpagpagana yun. Subliman sa sarili ka, doon sa 14 verse 6. Yan. Lumapit noon kay Jose sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ni Sinisio. Sinabi nito kay Jose, alam mo ang pinagkakabaw. Alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moses na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo na sa Kadesh Barnea Toribustan. Ano ba yung katulog? Ay, ito. 40 taon pa lamang ako noon, isinuunyan tayo buhat sa Kadesh Barnea upang lihim naman manan ang lupay ito at inuulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Next. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod. Buong katapatan na siya po ay sumunod kay Yahweh na ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, nakita nyo yung kanyang katapatan, hindi na bago ang kanyang isip. Ang muna pa din naglabasan na iso nga pinalagipatan ni Joshua, ang mumbad din baga ni Yahweh kanya tayo din. Amen. Kita niya apay kini hangan ni Joshua tinangitala ni apay Diyos iti Hebron. Apay ang kami ang katinakita ni Apo Diyos, ijay puso ni Caleb, nga awan ijay puso ni Joshua. At iyon po yung matapat at masunod na pagsunod ni Caleb sa ating Panginoong Diyos na walang bayad, walang anumang pangako, kundi ang pangako, sabi ng Panginoon, amin nga mabandikam, ket itit kubing ka, upang kurang. Isu nga kadun yun, ibandikan yun ito ilokos. Amen. Pasal, hanyo ang baybayan lang ni Pastor. Tanuduwala at isana na. Baka basit, di mabandikan na. Isu nga pumatik kayo amin, kapsat. Tanong matangi ko tayo, tingin nga ilokos rito. Palagpakan ko natin ang Panginoon. Kita yung ano, gitin niya ako Diyos. No, gitin niya ako Diyos. Alayin ka pumatag, tanong niya mabandikan ka buwang. Amen. Dawagan balad, wala na ikaw. Psalms chapter 2 verse 8. Kita, dumawat kayo gabi, iso ka dumawat. Dumawat iso na. Ayan, kahit na ang bayan ay malay. Psalms chapter 2 verse 8. Sabi niya, hingin mo ang mga bansa. Naman, bansa pa rin magmagana pa rin sa kadawatan niyo. Ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay ipapamana ko.
Amen. Ang tindi ng Panginoon. Kanino sinabi yan? Kita niyo man ang sinabi ni Pastor Pio. Awan, tinaibagan niya Apo Yusta na propesya kabsa. Awan sa bali ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Amen. Isu nga amin nga kasapulang kitao nang nangruna kanya tayo ang Kristiyano kabsa. Amin nga kasapulan tayo itinayong nga biyang maala tayo ni Diyos iti anak na ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Amen. Gamin ko na niya, we are partakers of the divine nature through Jesus Christ. So magtawid ka. Amen. Praise God. Tagapagtawid tayo. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sige, pakilagay. Para malaman ninyo na yung sinasabi nyo ay totoo. Second Peter chapter 1 verse 4. Verse 4. Okay. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito at upang makabahagi to be partakers of the divine nature of God. Amen. Ayan, di kayo nangasawa ng kapsal. Iti makibingay. Ano ginagpagtitipa ako eh. Pagpagmarak naman. Pagpagmarak ka nagpagtigalon, mabingay. Oo. Yung napagkagay, pagsurat, yan, pagkitinga. James, yan, piki. Wala kayo. Wala naman sa pagbagis kindara, wala naman yan, suma. Ganda dulu man pernah. Dia aking sama-sama. Kanya-kanyang bahagi. At ganun po yung halimbawa po natin. Tayo po ay nakibahagi sa mga katangiang sadyang mayroon ang ating Panginoong Jesucristo mula sa Panginoong Diyos. Nung ni Apo Diyos kat nasanunat at mag. Amen. Ni Apo kat man nakabalik. Ni Apo kat agas kasama naman. Man nakabalik kami. Apaya, you are partakers of the divine nature of God through His Son Jesus Christ. Hindi tayo makakagam na minsan. No, awan ni may balawag, hamuan mo. Nung itatataan mo mo, kailangan noan niya kung ano yung likas ni Kristo, yun din yung magiging likas mo. Pero transition yan, mga kapatid. Hindi basta-basta transformation yan, mga kapatid. Kaya, i-practice mo ang buhay na ito sa born again. Hindi yung born again ka lang sa bunganga, pero hindi makita sa gawa. There are many Christians today, they are confessed to be Christian, but in reality, they are not. Why? Because hindi po nahahayag yung buhay Kristiyano sa kanilang mga buhay, mga kapatid. So kung babalikan po natin si Caleb, mga kapatid, bakit gayon na lamang ang pagsunod ni Caleb sa ating Panginoong Diyos? Sige nga, magbigay na kayo yung tamang sagot. At pag tama yung sagot nyo, bibigyan kayo ni Pastor ng 1,000. 10, 9, 8, 7, 2, 1, 0, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Cancel. Awat na ka. Ano yung question ko?
kayo nalaman ang pagsunod ni Caleb sa ating Panginoong Diyos. Ano ang nakita ng Panginoong Diyos sa kanya? Una sa lahat, isang totoong kasagutan, kilala niya ang Panginoong Diyos. Amen. Sabi ng Hosea 4:6, ilagay mo siya. Sa Hosea 4:6, sabi doon, my people perish because of lack of knowledge. Doon sa ibang translation, ang sabi doon, my people perish because they don't know me. Mga kapatid, ang gaya Hosea 4:6. Ayan. Ang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat itinagpil ninyo ang karunungan, itatakwil ko rin kayo bilang bilang pare, at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Kanyo, kaya napahamak yung 10 na tiktik na inutusan upang manmanan ang kalupaan ng kalikilang land, the promised land, mga kapatid. Bakit? Yung 10, hindi nila kilala ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, nung makarating sila doon, ang pangako ng Panginoong Diyos, ang lupain na yun ay magandang, it is a fertile land na magbibigay ng magandang bunga ng mga pananim para sa kanila, mga kapatid. Sabi nila, oo nga, ang kataba ng mga bunga ng mga punong kahilig. Pero ang nakita na, mayroon pa silang nakita. Pero ang lalaki ng mga higanti rito, at doon nagsalita na sila, hindi natin sila kaya. Para tayong mga grasshopper sa kanilang paningin, maliliit lang tayo sa kanila, hindi tayo magtatagumpay. Nagtagumpay ba si Pastor Pionito? Maraming pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Alam ko yun bakit. Lagi kami nag-uusap sa pastor's meeting lagi. Nagsisig kami dalawa. At sinasabi niya yung mga nangyayari, mga pangyayari sa lugar ko, mga kapatid. So, ang payo ko, manatili kang matatag at matibay sa tawag ng Panginoon. Sapagkat diyan kapag papalain ng Panginoon, marami ang mga karuluwang magbalik loob sa Diyos. Ang mahalaga, ginampanan mo ang iyong tungkulin doon sa tawag at pagsunod katapatan. Kasi ang Biblia mo, siya yung sabi niya, welcome my God and faithful servant. Come and inherit the kingdom. Ano ang alam ni Caleb sa Panginoon Diyos? Kilala niya. Parang si Pablo. Sapagkat kilala ko kung sino yung pinagkatiwalaan. Sabi na ang 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kilala niya. Ang mahirap, ibagbagan niya ako Diyos, pero ang mga mamuna ako Diyos. Ibagbagan niya ako Diyos, nagbayagan pa sa simba inig. Sabi ko muna, sa painig, muna itatangay. Iso na nagrigat, iti umadayo, iti presensya na ako Diyos. Wala na iti Biblia, if anyone turns his back to me, my soul has no pleasure in him. Di siya, sino man nga tumalikod, kanyang panami ako. Awanan di pa na kayo ayo, iti karamwana kanya. Bakit?
Mahalaga ka ba? Mahalaga ba ang kaluluwa mo sa Panginoong Diyos? Mahalagang mahalaga, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang kaluluwa, ang buhay ng tao ay nagmula sa Diyos. Palagpagan ko lang natin. So, yun po yung katangian ni Caleb. Kilala niya ang Panginoon dahil nung sumunod siya sa Panginoon, wala siyang reklamo, walang bagabag na humadlang sa kanya sa pagsunod sa Panginoon, kundi matibay ang kanyang paninindigan. Na pagdating ng araw, siya ay pagpapalain ng Panginoon Diyos. Mga kapatid. And that is, Caleb is obedient to his calling. Pangalawa, he followed God wholeheartedly. Amoy mo yung word nga, wholeheartedly. O ang tinikikat na. Kasi na dyan, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ang sabi ng Biblia. Naunawan pa ninyo yan, mga kapatid. Matarusan nyo ninyo yung scripture. Sa Lord, kasaknong nga ayatan ni Apo Diyos di yung puso. Kasaknong nga ayatan ni Apo Diyos di yung kararuang. No di mo ang sino ka. Kasaknong nga ayatan ni Apo Diyos di yung pigsang. Hindi yung kararuang. Dapat mamog na ito eh. Kung ano ito Biblia, God is seeking for someone who will gonna worship Him in spirit and in truth. Truth yun Kahit na yung pagkakap sa ano ayatan may Apo Diyos in photo, ayatan iti spirito, apaya, iti spirito, isuti, kawangis at kalarawan ng Diyos sa iyong buhay. Why? Because we are created in the image and in the likeness of God. Ibig sabihin ko ang Diyos po ay Espiritu, ikaw din ay Espiritu because God who created you is the Spirit and the one God created in your being is the human spirit. Ayun na po lagi. Amen. Kamsa. But how about your soul? Ano yung kaluluwa? Kuna natin Biblia, matagiho man amin na kinabaknang ditirabaw tilaga. Kukuha mo ni tigagudwa tilong mga daga. Ado malay mo, ado tiluglugan mo, ado itikas in bagpaw. Ngam, mapukaw mo itikararwa. Kuna natin Biblia, anya ti mabalin mo ay isubli kini Apo Diyos. Kasukat, dagiti kayamanan na daging ka. Ada ka din? Ada. No, ada na rin ka. Kasi lahat ng pag-aari ng tao sa ibabaw ng lupa ay mayroon pong hangganan. Pero ang kaluluwa mo, walang hangganan yan. That is eternal. That's why you are valued by God in your soul. Why? Because the Bible says, Ezekiel 18 verse 4, pakilagyan mo. In Ezekiel chapter 18 verse 4, anong di ko na nandiyan sa amin nga biyag at kukwa. Ano, pagkas na ito eh. Akin ang buhay ng lahat ng tao. Iso nga awan ti kukwa. Sabihin mo sa katabi mo, awan ti kukwa. Bakit sa'yo, ang buhay mo, kay God daw yung buhay mo. Maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkasala ay tumatay. The soul that sinneth it shall die. Mga kapatid, kaya mo may magbaga, hindi basol diyan ako, ala ako, di basol natin sa gibugan mo suna.
Kastama ni Jay, anak. Hindi natin po, sumunod yung baso na ito. Siya kung hindi mambayadan. Sa kapulungan ko lang. Hindi ako Diyos, mali. Kung sino tinagbaso, isotel sa graph di kabayaran ng kanyang kasalanan. Mga kapatid. Amen. Anya di kayo na ibaga, ti panakaisalagan kat individual. Amen, kapsa. Iso nga, ada ti kalintigang, Nagkasala yung ada ti pigsa, ti pakinato mo, ibaga may ikaabay mo, ibaga may asawa mo, ibaga may iyanak mo, nagitigapsan mo, ibaga nga, agbabawi ka. Ang agbabae, agbabawi. Delikado ano, magbabae ka. Iso nga yung Facebook ko, nakita telegrado ng mga ito, dati ti asawa, laon ko. May only one. Iso nga din, sa rin naman ti papa na, kadwang. Abaya, gawin ko na niya ako, ti pinagmaymaysan ni Apo Diyos, haang babel niya pag sinaan, iti oray siya, sino ma. Kalagpakan tayo na ako. Siguro na pumila kayo mo, nakakain, itugot. Itugot mo ti kaluban ko lang. Amen ko na yung wala. Wholehearted dedication. Ayan di kaya niya Apo Diyos. Buong puso po natin ialay sa Kanya ang ating buhay paglilingkod. Bakit? Kasi nung ibinigay ni Kristo ang Kanyang buhay, hindi po parsyal. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, Pastor, sa ibang Bible study na ako pupunta. Kasi mga ibaga, parparsyalan lang kita nagsilbi ginagawa Diyos. Naglingkod ka ginagawa Diyos, awan di siya, sino man nga makalapag, hindi ka. Siya tupay, hindi nang rugi ang nagsilbi ginagawa Diyos. Panawag, oreno, baga natin, Biblia, may sa kami. Pinanawag, lodi ka nga sumurot, panawag ka. Talong nga tawag nga, riniri kami. May papanting pa ng sirbi ginagawa Diyos. Kamsa. Pero sinong nagwagi? Nagwagi ako sapagkat ako ang kausap ng Diyos, hindi siya. Sabi ng Biblia, woman, submit to your husband. Yan tingnan na yung maganda niya kanta. Hindi nakiusap ang Panginoong Diyos na, woman, please, magpasakot ka sa iyong asawa. Ganun ba? Hindi. It is God's command that woman must submit to your husband. Pero ngayon po ano nangyayari? Husband, submit to your wife. Binaliktad yun ni instruction. Huwag niyong gagawin niya. Kakasala kayo sa Panginoong Diyos. Hindi ako nalamin. Pangatlo, si Caleb po ay walang takot. Kita niyo lang, dadak ka lang, kita na. Awan ka lang, tinamay lang natin, hindi niya ako sigaron ka po lang tayo muna. Kaya 85-80 taon ko. Kaya pala ang timakiragan. Paksyatan amin na kita. Nutulungan na niya. Kita niyo, haalan na, nutulungan na ang Diyos na ko na. Nutulungan na niya Apo Diyos. Inaabos na lang ang magtulong. Amen. Hanapay pa yan, Apo Diyos. Nagiging siya, sino mga agkamang din mga bigbigin ko na. Itituray din pa ng kabalin at natin ko na. Tagamsa. Sabi niya, in Numbers 17-30, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome them. Ang muna nga tayo na. Itinakita ni Caleb, ang nakita na naging giant. Kung di ka na kung di giant.
Itijayan ka 9 feet tall. Taas. Manual na dyan. Kaya may katawa. Pero, 5 maklaan. Dati nung yung ni Jaya, balik natin. Kapsat, tumukno Jaya. Hindi ka babasit lang ito, Israel na babasit na lang. Kalidari kasi dyan. Pero hindi po yun ang tinignan ni Caleb. Ang tinignan ni Caleb ay kung paano niya nakilala ang Panginoong Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay na sumusunod sa Kanya. Kaya ko na nagsintay 5 taon ko, napigsa at pailaan, kagkayang pati makirangat, kaya ito yung nagtao, babasit na lang na kita. Ako lang anak sa nagala, natuwa ang Panginoong Diyos sa Kanyang nakita. Sa Kanyang puso at paniniwala at paninindigan na mayroong Diyos na aagapan at lalaban para sa Kanya. Pero anong nangyari sa 10? Yung 10, sabi niya, awan ka lang ito, hindi makaraman, yung makastrug, ijay, promise ka na lang. Papaya, nag-rebelda. Namin ano na ko na sinubsubok na hindi ng tao. Nakita natin pa nakabalay, nga inaramin ko ijay lang. Pero ayaw natin pamati na hindi ng tao, wala na ako. Kaiba, sabi ni Pastor. Pastor, hindi namin nigad. Caleb the Very Spirit. Totoo ko yun. Bakit? Sinuri kong mabuti yung buhay ni Caleb. Si Caleb po ay nagmula po sa lahi ni Judah. Noong kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nagmula rin doon kung itatrack po natin. Judah to David, David to Jesus Christ. Doon po nanggaling si Caleb. So nga dyan, espiritu ni Caleb, kasi lang dyan yung espiritu na ako tayo ng Jesucristo. Napakumbaba, natungnog, napudno, gamang natakro. Siya po ay matapang. Kaya niyang suungin kahit peligro. Bakit? Hindi siya natakot. Sapagat alam niya, kilala niya kung sino yung nasa kanya at walang iba kundi ang may likha ng langit at ng lupa. Amen. Sa buhay mo kapatid, iibigyan mo anya itihigang nilita nga kabot-butong mo apay kinaligat ka kang sirbing ginabo Diyos. Anya, kulang siguro niya, Pastor, dapat yung vision mo na binitira mapulaga. Dahil ihigang nilita mo, ngaham mo parmo-parmag. Pastor, dahil priority, gamin ka. Aming ikot patag mo dito rabaw tinaga apag biiglaan dayta apag biiglaan kalpasan na awanan ti istorya itibiyang kita. Kaya nga ang buhay ng tao ay parang usok. It's just like a mist. Singaw. Itibiyang iti tao ay parang singaw. Kaya nung ma-stroke ako, patutuwa ko ito. Nung ma-stroke ako, lumapit ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, bakit mo ako tinawag kung ma-stroke lang ako at mamamatay? Ano ang silbi ko, Panginoon? I have to go to the Word of God and stand to what the Word of God is telling me. Na parang Isaiah 41 verse 10 ng Isaiah, sabigay mo natin. 41. Isaiah 41 verse 10. Ano ang nakalagay doon? Doon ako tumayo, mga kapatid. 41. Sabi ng Panginoon,
Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Fear not. O din nila ako natakot. Ako ang inyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Do not be dismayed, because I am your God. Ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa akin, at ako ay naniniwalang matibay at matatag sa aking pananampalataya. Mga kapatid, kaya ito ako ngayon. Sabi ni Pastor, pugin mo si Pastor. Amen. Wala na akong buhok. Ano ang sabi ng Panginoon? Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Kasjay ka. Lumaistro ka, mapagkajay. Apa yung naminado ako? Namilo ako. Amen. Hallelujah. Hindi doktor. Iulat mo yung kaliwang kamay. Naman, ay hindi ka stroke. Sabi na. Amen. Tas mo. Tas mo. Tinas ko. Malayo sa iyo ang stroke. Yung paa, iginanong ko. Iginanong mo ang dalawa. Sabi niya, hindi ka stroke. Amen. Ibig sabihin sa Diyos, walang stroke. Amen. Hallelujah. Why? Because we don't feel. Hindi tayo takot kagaya ni Caleb. Haari ka sa kung kinalangay na hanggang na stroke niya kabantayan. Origas tao na kita pulutan, napulutan. Hallelujah. So, anong nangyari sa 10 spies? Alam mo, ang sabi ng Panginoon sa kanila, Joshua, ipagang kanya na, noon niya di rumumon di iwat na, iso di maaramid kanya na. Iso nga handa nakastrag, ijay, promise na, apa yan. Kapunta niya, rumumon di iwat na, lahat ay negatibo para sa ating Panginoong Diyos. Pero si Joshua at si Caleb, hindi. Every place that your foot shall tread upon, it shall be thine for an island. Puwada. Gusto nga kantuan nyo na ako ang bukito. Puri ka niyang limang na sinangap sa at dati, kailan lang, kung nakarang linggo, nasa mga tarungguha ko, sabi ko kailan doon, yung pastor ko. Pagka ibinigay sa iyo ang lupang ito, tayuan mo na at manalangin ka at pagpasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya, pupunan niya ako, amin ang kukwak-kukwak. Amen. Isumahan ka sa sapor timanam. Tatimanam awan sa bali niya ako Diyos na aking kukwak, amin niya intero na lupang. Amen. Heaven and earth is mine, said God. The silver and gold and the mountains are mine, sabi ng Panginoon. Kukuha namin. Matay iti aming na tao, ang kayamanan ng mundo ay babalik sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Tapos mapapinabang ti kayamanan, aginbis ka, kaglong ni pastor, na aginbis ka, iti ministry na ako Diyos. Pastor, hintay kayo, sol-solinag, sarikanda amin. O saranda natin yung lugar ko, duwat yung lugar ko, kuwag niya may sa kunamo na. Amen. Ay, pasintagin niya yan. Apa yan? Tapno makainbis ka, iti pagayan ni Apo Diyos. Amen nga sa aginbis kayo, iba-isot kayo. Aginbis kayo, kinaapo. Taamin nga sa likod itapon din ang mga nagdabo amin kinaapo Diyos. Paano ba nagkaroon ka ng mga kayamanang ganyan?
Bakit? Kasi binigyan ka ng Diyos ng karunungan, ng kaalaman, ng kalakasan upang gawin ang mga imposibleng bagay. Mga kapatid. Pero ang tanong, nalulahati mo ba ang Panginoong Diyos sa lahat ng iyong tinatamasa sa ibabaw ng mundong ito? Tanong ko lang, mga kapatid. Ano? Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan. Praise God. Ang langit sa lilitib at paragsakan. Magkapsa. Pero hindi pagayatan dilasan mo. Sa kuna na dito naglawag niya. Padayawan ni Yahweh babaan ka na giti. Ano tilo ka nung tilayamanan? Sa Nikwam. Kinabakdam. At mula sa iyong pinakamainam na ani, ang ani kay subsubra, ang nagliwag-wag tigad mo, siya ay yuring hamdugan. Nagmayag ka sa sarita kita niya ako sa at nagregalo ka niya may isa ka pastor no? At ito gawin niya dati nga may isa ka pang bagas ay ayatan ko na may isa ka pang gano'n hapo hindi internet siyempre internet hindi nalang pada sa inyo nagaboy na kung makati niya yun na po hindi ako na niya nasyon pinalas mo yung mga diyaso o diyaso din nakakayat no ang itag ka man lagi niya po Diyos that jay the base tapos hamong nga matulad ni Cain di Cain hindi nakita inapuyos sang na ayaw na apuyos naamot ni asok na nagpangago ni daton naamot niya apuyos nagmiso awan ni Biblia hindi nagmiso ibig sabihin hindi na siya ang Panginoong Diyos sa kanyang handog mga kapatid pero kay Abel hindi maamot na Abel nagbanglo iso nga kailangan maging Apo Diyos na banglo hindi ako ni Apo Diyos